Aries! Welcome to Winner's Vlog! Kwento ko lang sa inyo guys, yung mga panahon na nagsisimula pa lang ako sa pagtitinda sa bangketa. Eto na! Since hindi ko pa kasi alam kung saan ako bibili ng mga paninda, tinuruan ako ni ate. Pinapunta niya ako ngayon doon sa Divisoria. Pagdating ko ng Divisoria guys, na-amaze ako. Ang dami palang pwedeng ibenta doon. Ayun na nga, namili ako na ng mga paninda. At saka ng mga panahon na yun guys, sobrang mura pa talaga ng mga paninda. Actually, nung araw, hindi na pa bago yung presyo sa Divisoria. Ngayon lang na bago. Yung mga panahon ni Duterte. Ni Duterte. Mga panahon ni Duterte na bigla na lang nagtaasan lahat ng presyo. Yung mga paninda namin doon sa Divisoria, biglang nagtaasan. Pati sa Baclaran, nagtaasan lahat. Ewan ko ba. Yun nga, nakakatuwa na namili ako doon. Tapos, nagtinda ako dyan sa baba namin sa palengke. Pagbaba mo kasi palengke na. Ginagawa ko guys, nagtitinda ako mula 7 ng umaga. Pagkaalis na asawa ko, kasi syempre asawa ko kasi kasuhin ko pa magtatrabaho siya. Pag alis niya, ako naman ES ka po. Alam mo yun, iwan ko yung mga anak ko dun sa labas. Pinababantayan ko lang sa ate ko. Nalaro-laro lang sila doon. Hanggang mga 10 o'clock lang. Kasi syempre pag 10 o'clock, patutulugin ko na sila. Or magluluto ako. Papakainin ko. Tapos lalabas ako ulit mga 3 o'clock na ulit. 3 o'clock, 4 o'clock, mga ganun lang. Yung mga panahon na hindi na masyadong mainit. At saka yung mga panahon na yan, yun yung matao na. Marami ng tao, marami bibili sa'yo. Yung mainit. Ganun. Tapos, start ako guys, ano lang mga hindi ko na maalala, parang 1.5 ba yun o 3,000. Tapos ang gamit ko guys, ano lang, bilao. Ano yung bilao? Lagyan ko ng tali, tapos sinasabit ko dito sa leg ko para nakatayo siya ng ganito. Tapos ako benta lang. Tapos lako lang ako ng lako, hindi ako na-stay sa isang lugar. Lako lang ako ng lako kasi iyo ko nga makaharang, diba? Tapos ewan ko ba kung bakit may mga taong mapanglait, mapang-apay ng kapwa. Ganoon na nga lang yung ginagawa ko. Naglalakad-lakad na nga lang ako. Di na nga lang ako nag-stay para hindi ako makaharang. Binabato pa nila ako. Alam mo guys, yung mga taong ganoon, yung mga taong mapang-ape, hindi umaasenso. Kasi alam nyo, nung mga panahon na yon, nung nagkaroon na ako ng pwesto, basta may mga nabago na sa buhay ko. Yung taong yun na nang-aapi sa akin, hindi siya maasenso. Ganun pa rin. Tapos ngayon guys, patay na siya. Matanda na kasi yun. Nung binabato-bato niya ako, matanda na rin siya. Tapos ngayon, syempre, matasakit na nagdedo na siya. Pero okay lang, hindi naman ako galit sa kanya. Hindi naman ako nagtanim ng galit. Kasi matanda na nga, diba? Ba't ka naman magagalit sa isang matanda? Napagpasensya na lang natin. Yun nga. Tapos guys, yung pilao ko na yun, dahil syempre nakakapagod din. Tapos nakita ko yung stroller ng mga anak ko na hindi naman nagagamit. Sabi ko, ba't hindi ko gamitin ko nga. Nilagyan ko guys ng parang nagde-decor ka lang. Yung ibabaw ng stroller na yan, nilagyan ko ng mga hikaw nandoon, mga kwintas, as in nakaayos. Tapos may lagayan pa ng mga bracelet, ganun. Di ba ang ganda tingnan? Tapos yung handle na ganito, nilagyan ko ng mga clam, nakaipit, naka-clam lahat doon. Tapos nilagyan ko pa siya ng basta yung mga ipit sa buhok, mga ponytail, nakasabit, di ba nakaayos, naka-blister naman yun. Nakaayos naman sa mga karton, tapos naka-plastic.
sinasabit-sabit ko dyan sa mga gilid-gilid ng ano ko para maganda tingnan, di ba? Tapos pag nakikita nila, punong-puno naman na hindi siya mukhang stroller, pero mukha pa rin kasi natutulak. Tapos pag nakikita nila ako, kahit sino makakita sa akin, tuwan-tuwa sila, uy, asan ang baby? Ganon. Na inaanap nila yung baby. Alam niyo, sikat ako noon dito sa lugar namin. Pag nakikita nila ako, tapos pag wala akong dalang paninda, sasabihin nila, uy, di ba ikaw yung nag-stroller?